الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan isa sa mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin o dapat pag-alahan ng isang Muslim upang maging maayos ang kanyang relihiyon, ang kanyang pamumuhay sa mundo at kabilang buhay ay ang pagiging malinis ng kanyang puso mula sa mga sakit o masamang mga bagay na makakapagpabulag sa kanya mula sa mga bagay na ikalulugod ng kanyang Allah, ng kanyang Panginoon. At kasama sa mga sakit na ito ay ang sakit ng hasad o inggit. Katotohanan na kapag ang inggit ay mananatili sa isang puso, ay tiyak na ito'y masisira at sapat ng kasamaan. Sa silang mga may inggit sa kanilang puso, sa dahilan sa kanilang inggit ay masisira pati ang kanilang relihiyon at ang kanilang ugnayan sa mga tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kinamuhian niya ang mga taong may inggit sa kanilang mga puso. Sinabi niya, Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih? O kanila bang kinakainggitan ang mga tao para sa anumang ipinagkaloob sa kanila ng Allah mula sa kanyang biyaya? At sa hadith naman ay katotohanan na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanya rin sinabi ang inggit, ang kanyang itong ipinaliwanag o kanyang itong ipinagbawal at inutos na layuan. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La tahasadu, huwag kayong mag-inggit sa bawat isa. At kantunayan, ipinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inutusan tayong lumayo sa sakit na ito dahil alam niya ang matindi at mabilis na pagkalat nito sa mga tao at sa mga pamayanan. Dahil alam niya nagdudulot ito ng pagkawasak at pagkasira ng maraming tao. Kanyang sinabi, Dabba ilaykum da'il umam min qablikum al-hasada wal bagda. Umabot na sa inyo ang sakit ng mga naunang nasyon, ang inggit at galit sa isa't isa. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ba ang hasad o inggit? Anong ibig sabihin ng hasad o inggit? Ang inggit ay ang pagkadismaya o di pagkatuwa kapag nakita mo ang isang tao o kapatid mo ay tumatamasa ng isang biyaya. O meron siya o siya'y mayroong biyaya na wala ka. Ito man ay gustuhin mo o hindi. No? Ito man ay gustuhin mo o hindi na mawala sa kanya o kaya mawala sa kanya ang kanyang biyaya. Katunayan, isa ito sa mga dapat nating malaman na sakit dahil napakadelikado nito sa ating mga puso, sa ating mga sarili, at pati na rin sa ibang tao. Kaya naman, aalamin natin ang mga masamang dahilan kung bakit nagkakaroon ng inggit ang isang tao. At ang masama at pinakamatinding nagdudulot nito ay ang pagkagalit at pag-away-away ng bawat isa. Kapag sinaktan ng isang tao ang ibang tao, ay kamumuhian niya siya at magalit ito sa kanya. At kapag magalit siya sa kanya, ay gugustuhin niya sa kanya ang masamang bagay na kung saan kaluunan ay gugustuhin niyang mawala kung anumang mabuting bagay mayroon siya. Isa sa mga dahilan din ng inggit ay ang takot na mawala ang isang mabuti. At kadalasan nangyayari ito sa pagitan ng dalawang tao na kanilang parehong gusto ang nag-iisip ng mabuting bagay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Wa inna kathira minal qulata ila yanbaghi ba'duhum ala ba'd. Wa inna kathira minal qulata ila yabghi ba'duhum ala ba'd. At katotohanan, karamihan sa mga magkakasama o magkakasama ay naglalamangan sa isa't isa.
Ang mga halimbawa nito ay kapag ang mga asawang babae ay nag-away sa kanilang asawang lalaki, kapag ang mga anak ay nag-aaway dahil sa intensyon ng pagmamahal sa kanilang magulang, kapag ang mga empleyado ay nag-aaway sa promosyon, kapag ang mga negosyante ay nag-aaway sa mga customer, at marami pang iba. Ang kanilang parehong pagkagusto sa isang bagay ay nagdudulot ng inggit sa bawat isa. Nagsisikap ang bawat isa sa kanila na makuha ang mabuting bagay na iyon. Ang bawat isa sa kanila ay natatakot na maunahan o malamangan ng kanilang karibal o katunggali. Ang bawat isa sa kanila ay hindi hinayaang maging mababa ang kanilang posisyon o imahe dahil sa pagkataon nila sa kanilang karibal. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang hasad o inggit ay may tatlong uri. Una, ang kainggitan ng isang tao ang ibang tao dahil sa ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya, at ito'y papangarapin niya na mawala at maglaho sa kamay ng binigyan niyo ng Allah. At hanggang sa hindi niya lang pangarapin ito, bagkus sasaktan niya ang kanyang kainggitan sa pamamagitan ng kanyang puso, dila at katawan. At katunayan ito ang pinakamasamang uri na inggit. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi wa qad faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa ataynahum mulkan azima. O kanila bang kinakainggitan ang mga tao para sa anumang ipinagkaloob sa kanila ng Allah mula sa kanyang biyaya? Ngunit katiyakan aming napagkaloob na sa mga angkan ni Abraham ang kasulatan at karunungan sa larangan ng relihiyon at na ipagkaloob sa kanila ang isang dakilang kaharian. Pangalawa, ang pangarapin ng isang tao na manatili sa kahirapan ng ibang tao. Ang magustuhin niyang maghirap. Gustuhin niyang maghirap, manatiling mangmang, manatiling mahina at mababa ang ibang tao. At ang madismaya siya o di niya magustuhan nakikita ang mga tao na gumaganda ang kanilang pamumuhay o umangat ang kanilang estado sa buhay. Pangarapin niya na sana'y manatili ang kahirapan, kamangmangan, at kasamaan sa maraming mga tao. Yun yung pangalawa, mga uri ng inggit. Pangatlo, hasadul gibta. Ang inggit na tinatawag na gibta, ito ay ang pangarapin ng isang tao na magkaroon siya ng tulad ng biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang tao. At di niya pangarapin na mawala ito sa kanila, at ang inggit na ito ay hindi masama. Kung ang ganyang intensyon ay mabuti at para lamang sa ikalulugod ng Allah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La hasada illa fi ithnain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khat, wa rajulun atahu Allahu hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hindi maari ang pagkainggit maliban sa dalawa. Lalaking binigyan ng Allah ng kayamanan at kanyang itong ginamit sa tama. At lalaking binigyan ng Allah ng karunungan na kanyang itong isinagawa at itinuturo. Ito ang inggit na gibta na kung saan ang taong mainggit sa ganitong paraan ay katunayang siya ay mangaral o siya ay marangal. Gusto niya ang mga mabuting bagay. Gusto niya magkaroon nito at gusto niya mapabilang sa kanila na gumagawa ng kabutihan. At ang gibta ay isa sa mga katangian ng mga mu'min o naniniwala. Habang ang hasad o inggit naman ay isa sa mga katangian ng mga munafik, hipokrito, at mga kuffar hindi maniniwala. Ang gibta ay hindi nagdudulot ng pag-away o galit sa kapwa, habang ang inggit naman ay nagdudulot ng pagkagalit, pagkamuhi at pagkaaway-away ng mga tao. Katotohanan ng dahil sa inggit ng mga Hudyo ay naging dahilan ito ng pagkagalit nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَّا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasada, at karamihan sa angkan ng kasulatan, mga Hudyo Kristiyano, ay naghahangad na kayo ay kanilang maibalik sa pagiging di maniniwala. Pagkaraan kayo ay naniwala sa Allah, sanhi ng panibugho o inggit mula sa kanilang mga sarili. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ng inggit ay maraming naidulot na masama at peligrong mga bagay. Ang mga bagay na ito ay napakadelikado sa bawat individual, pati na rin sa komunidad. Kabilang sa mga ito ang pagtutol sa isang tao na kung ano ang itadhana ng Allah at magpag-akala niya na hindi makatarungan ang pagbibigay ng Allah ng mga biyaya. Nakikita niya ang tao ng kanyang kinainggitan ay di na karapat-dapat sa biyayang binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Quran, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Siya ang Allah ay di maaring tanungin sa anumang kanyang ginagawa, subalit sila ay kanyang tatanungin. Kabilang sa mga ito ay ang pag-justisyon sa isang tao na sa dunog at kaalaman ng Allah sa kanyang paano siya namahala. Na kung saan sa kabila ng lubos ng kaalaman at ng dunog ng Allah sa lahat ng bagay, ay ang isang tao ay kumi-question niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagkainggit sa iba. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang pinagsabihan ang mga inggiterong tao na di niya nagustuhan ang kanilang ginagawa. Ahum yaksimuna rahmata rabbik, nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sila ba ang namahagi sa habag sa inyong Panginoon? Kami, ang Allah, ang siyang namahagi sa kanila ng kanilang ikakabuhay sa mundong ito. At aming itinataas ang iba sa kanila na higit kaysa sa iba sa mga antas, upang kanilang gamitin ang isa't isa para sa paninilbihan. Ngunit ang habag ng inyong Panginoon ay higit na mabuti kaysa anumang yamang kanilang pinagtipunan. Kabilang sa mga ito, ang inggit ay gumagawa ng galit at away sa pamagitan ng mga tao at ito'y sumasalungat. Ito ay sumasalungat sa pagiging magkakapatid dapat ng mga Muslim at mga naniniwala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Huwag kayong mag-inggit sa bawat isa at kayo'y maging magkakapatid. O kayo maging magkakapatid o mga alipin ng Allah. Kabilang sa mga ito, ang inggit ay binubura nito ang maraming kabutihan na ginagawa ng isang tao. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naral hatab. Layuan ninyo ang inggit dahil katotohanan ng inggit ay kinakain nito ang mga kabutihan tulad ng pagkain ng apoy sa paggatong. Mga kapatid sa Islam, ang pagkakaroon ng inggit sa ating puso ay katunayang nilalagay nito ang ating mga sarili sa pag-question sa batas ng Allah at sa paglaban sa mga tao. At katunayan ng inggit sa ating mga puso ay walang maidulot kundi lungkot at pighati at masalimuot na katapusan. Kumuha tayo ng aral sa kwento nila Iblis at Adan alayhisalam. Katotohanan na si Iblis ay kinainggitin niya si Adam at kanya siyang kinamuhian. Si Iblis ay kinalaban ng kanyang Panginoon na kung saan sa uli ay wala siyang natanggap mula sa maliban ng sumpa at paglayo niya sa awa ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, Qala ya Iblisu, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairu minhu, khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minna fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yaumiddin.
Ang Allah ay nagsabi, O Iblis, ano ang pumipigil? Anong pumipigil sa iyo mula sa pagpatitira pa sa isang nilikha ko sa dalawa kong kamay? Ikaw ba ay nagmalaki? Ikaw ba ay nagmamalaki? O ikaw ay kabilang sa mga mapagmataas? Si Iblis ay sumagot, Ako ay higit na mabuti kaysa sa kanya. Nilikha mo ako mula sa apoy at nilikha mo siya mula sa putik. Ang Allah ay nagsabi, kung gayon, ikaw ay lumabas dito sa paraiso sapagkat katotohanan, ikaw ay sinumpa at katotohanan ang aking sumpa sa iyo ay hanggang sa araw ng pagbabayan o araw ng paghukom. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, kasama sa ng pagbabawal at pag-utos ng Islam na umuwas tayo sa inggit, ang Islam ay ginabayan at tinuturuan tayo ng paraan upang masolusyonan o magamot ang sakit na ito at kasama sa pamaraan upang makaiwas tayo sa inggit ang mga sumusunod. Ang pagbati ng Mubarak at ang pagsabi ng Masya Allah sa lahat ng mga bagay na makita mo sa ibang tao na maganda o nakapamanghang bagay dahil may ulat ni Amir bin Rabi' radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah." Kapag makita ng isa sa inyo ang kanyang sarili o kanyang yaman o kanyang kapatid, isang bagay na kanyang ikakamangha, siya ay magdua para dito ng baraka o biyaya. Isa rin paraan upang hindi mainggit ay magtanggap ng pagkagusto kung anuman ang pasya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pamamahagi ng biyaya sa kanyang mga alipin. Katotohanan ng Allah ay lubos na mayaman sa lahat ng bagay at kailanman ay hindi niya inaayawan ang mga humingi sa kanya. Kaya nararapat sa isang alipin na humingi ng kabutihan at kagandahang loob sa Allah ng Allah at huwag niyang kainggitan ang mga ibang tao sa kung anong ibinigay sa kanila ng Allah. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala para naman sa mga taong kinakaingitan ng iba ay mayroon ding mga paraan upang sila ay makaiwas mula sa masamang bagay na ito. At ilan sa mga parang ito ay una, ang pagpakup sa Allah mula sa kasamaan ng mga taong nainggit. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sabihin mo, ako ay humahanap ng paglilingap at nagpapakupkup sa Panginoon ng bukang liwayway mula sa kasamaan ng anumang kanyang nilikha at mula sa kasamaan ng kadiliman ng gabi kapag ito ay tahimik at mula sa kasamaan ng mga taong nagap at mula sa kasamaan ng mga taong tagapag-ihip sa mga buhol o sa lamangkero at mula sa kasamaan ng isang mainggitin kapag siya ay nainggit. Yun po yung una. Pangalawa, ang pagkaroon ng takwa, pagkatakot sa Allah. Dahil sino man ang matakot sa Allah, ang alam mismo ang mga laga sa kanya at hindi niya siya pabayaan kahit isang kisap mata. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Subalit kung kayo ay manatiling matiisin at may takot sa Allah, ang kanilang masamang balak ay hindi makikipinsala sa inyo kahit ano pa man katotohanan sa klaw ng kaalaman ng Allah ang anumang kanilang mga ginagawa. At katotohanan, sino man ang layuan niya ang takwa o hindi siya magkaroon nito at sino man ang magpakalunod sa paggawa ng mga kasalan ay tiyak na madadapuan siya ng maraming masamang bagay. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. At anumang dumating sa sakuna sa inyo, ito ay bunga ng anumang kasamaang pinagsumikapan ng inyong mga kamay at siya ay labis na nagpapatawad. At hindi maalis ang kasamaan na ito na dumapo sa kanila maliban sa pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman narapat sa isang Muslim na panatilihin niya ang palagi ang pagbabalik sa loob
ng loob niya sa Allah subhanahu wa ta'ala at paghingi niya ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Watubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." At magbalik loob sa Allah kayong lahat upang sakali kayo ay magtagumpay. Ang pangatlo, ang pagtitiwala sa Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. At sinuman ang magbigay ng kanyang tiwala sa Allah sa makatuwid siya, ang Allah ay sapat na para sa kanya. Katiyakan, ipatutupad ng Allah ang kanyang kautusan. Katotohanan ng Allah ay nakapagtakda na para sa lahat ng mga bagay. At katunayan, ang pagtitiwala o pananalig sa Allah ay isa sa pinakamalakas na paraan upang malayo ang isang tao sa anumang panganib o kasamaan. Dahil sinuman totoong naniwala at nananalig sa Allah ay katiyakan siya na walang makakapagbigay ng kabutihan at makakasama o makapagbigay ng pinsala maliban lang sa Allah. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُدْرِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. At kung ikaw ay datnan ng kapinsalaang ng Allah, walang makakapawi nito maliban sa Kanya. At siya ay maglayo ng kabutihan para sa inyo, walang makikipigil sa Kanya. Walang makikipigil sa Kanyang pagpapala. Kanyang pinapangyaring ito ay maabot ang sinuman ng Kanyang nais ng Kanyang mga alipin at siya ang magpapatawad ang maawain. Ang pang-apat, ang hindi pagpansin sa mga inggiterong mga tao, hindi siya titingin sa Kanya, huwag siyang katakutan at magtiis o magtimpi siya sa anumang masamang gawin sa Kanya. Ngunit, sinuman ang gusto niyang patayin ng apoy ng inggit ng isang tao ay maging mabuti sa Kanya. Kanyang papalitan ang mabuting pag-ugali at mabuting payo ang kasamaan ng mga nainggit sa Kanya at mahalin niya sila. Katotohanan, ito ay kabilang sa mga nakakaalis ng inggit sa kanilang puso, ngunit ang pinakamahirap na manggawin ng ating mga puso. At walang makakagawa nito maliban sa kung sino man ang ginabayan ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu haddin azim. Hindi magkatulad ang mabuting gawa at ang masamang gawa. Iwaksi ang mga kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sanhi nito. Siya na may namamagitan galit sa iyo ay magiging tila isang matalik na kaibigan. Ngunit walang ginagawaran nito maliban niyong matiisin sa mga pagsubok at walang ginagawaran nito maliban sa isang nag-aangkin ng malaking bahagi ng kabutihan. Ang panlima, ang pagbigay ng sadaka. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-sadaqatu tutfi'ul kataya. As-sadaqatu tutfi'ul kataya. Ang sadaka ay binubura nito ang kasalanan. At katotohanan na ang pagbibigay ng sadaka ay may napakalaking epekto sa pagkawala ng masamang bagay. Kabilang dito ang inggit ng mga tao. Kaya't huwag baliwalain ng isang Muslim ang pagbibigay ng sadaka. Katakutan ninyong Allah subhanahu wa ta'ala, mga lipid ng Allah subhanahu wa ta'ala, at inyong layuan at iwasan ang mga bagay na nakadulot ng sakit na ito. Sakit ng inggit, ito ay sakit ng puso. Hilingin ninyo sa Allah na protektahan niya kayo at ibigyan niya kayo ng mga biyaya mula sa kanyang kabutihan at kagandahang loob.
Gayahin ninyo ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga mabuting tao na nauna sa inyo na kung saan sinabi sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. At yung mga nagsisirating pagkaraan nila na nagsabi, O aming Panginoon, patawarin mo po kami at yung aming mga kapatid na nauna sa amin ng imam pananampalataya at huwag mo po ilagay ang aming mga puso sa anumang hinakit sa kanila na niniwala. Aming Panginoon, tunay na ikaw ay mabait, maawain. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Islam ay binibigyan tayo ng lunas o gamot sa anumang mga bagay na magiging problema sa atin. Kaya naman nabanggit natin kanina, paano natin gamutin ang inggit, paano tayo umiwas sa inggit, at anong gagawin natin para makaiwas sa ganitong sakit. Hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.